Dito'y Pilipinas, may salang tiradyo. Sa Pilipinas, usalang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtan-abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, 1 ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagbabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumainyo pong lahat mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyo ngayon ang mga sinyales ng una sa 7 selyo. Hindi lingid sa lahat na ang ating mundo ay nilikha ng makapangyarihang Yahweh sa pamamagitan ng salita, ang kanyang bugtong na anak na tinawag din sa pangalang salita ni Yahweh, na mababasa sa Biblia, aklat ng Revelation chapter 19 verses 12 to 13, John chapter 1 verses 1, 2, 3 and verse 10. Kasama ang Espiritu sa paglikha na mababasa din sa Genesis chapter 1 verses 1. Nilikha nga nila ang mundo at ang tao na may free will, kung tawagin ito sa ating wika ay kusang loob, sa layuning mabubuhay at makakasama niya ng walang hanggan, at kasama din niyang nilikha ang lahat ng mga bagay upang matiyak na makakasama ang tao ng walang hanggan sa presensya niya. Nagbigay si Yahweh ng mga alituntunin maging angkop ang tao na banal at walang hanggan, presensya na mabubuhay din naman ng walang hanggan, kasama ng makapangyarihang si Yahweh, Anak at Espiritu. Kung saan, kanya itong inilagay sa Garden of Eden at ng pangangailangan din nito ay inihanda na bago pa man nilikha. Pinagkaluban ni Yahweh ng kapangyarihan upang pamunuan ng lahat ng kanilang nilikha at pinagpala na sila nga ay magpakarami sa kanilang lahi at pangangalagaan ang iba pang mga nilikha na mababasa sa Biblia, aklat ng Henesis Kapitulo 2 at Henesis Kapitulo 1, 2, 3, 7. Again, sa Henesis Kapitulo 2, 15 hanggang 25. Narito, babasahin para sa atin ni Sister Nora. Genesis 2 verse 8 to 9. Verse 8, unya maghimo ang makagagahom si Yahweh og tanim didto sa Eden. Sa silangan og gibutangan niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Verse 9, gipatubo sa magkagagahom ang tanang matang sa mga kahoy nga anindot ug
mamungag mga bunga nga maayong pagkaon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo unsay dautan. Genesis 2 verse 1, 7 to 3 verse 1. Nahuman pagkabuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Verse 7. Unya mikuha ang makagagahom si Yahweh ug yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Verse 2. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Yahweh ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Verse 3. Gipanalanginan sa Yahweh ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kay ang maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Verse Genesis 2:15 to 25. Verse 15. Unya gibuhat sa makagagahom ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy mag-atiman ug magbantay niini. Verse 16. Gingnaan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanan kahoy sa tanaman. Verse 17. Gawa sa kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini, ni anang adlawa mamatay kagayod. Verse 18. Unya mingon ang makagagahom si Yahweh, dili maayo nga mag-inusara ang tawo, himuan ko siyag kauban og katabang nga angay kaniya. Verse 19. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap og langgam ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan bisan unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila, mao nga ang ngalan niini. Verse 20. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kayupan ug ang mga langgam ingon man ang ilahalas nga mga mananap. Apan wala siya nakitaan nga angayan ikauban sa katabang. Verse 21. Unya gipakahulog sa Yahweh ang tawo ug samtang nanok siya gikuhaan siya sa Yahweh og gusok ug gihuypan niya niining unod. Verse 22. Ang maong gusok gihimo niya sa usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. Verse 23. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Verse 24. Tungod niini ang lalaki may biya sa iyang amahan ug inahan ug motipon siya sa iyang asawa ug mausa sila. Verse 25. Silang duha ulos hubo apan wala sila maulaw. Sa layunin na ang tao mabuhay ng walang hanggan sa presensya ni Yahweh, Anak at Espiritu, pansamantalang natigil ito sa kadahilanang umiral kay iba ang pansariling kagustuhan kaysa pairalin at gawin ng may kusang loob o free will ang iniutos sa kanya ni Yahweh. Nawala sa loob ni iba ang isipin sundin ng utos. Sinubukan lapitan ni Eva ang punong pinagbawal sa kanila at nang kausapin ng manlilinlang demonyo sa katauhan ng ahas, napilit siyang papaniwalain nito na hindi totoo ang sinabi sa kanila ng Yahweh na sila nga ay mamamatay kung kumain niyaon.
Sa madalit sabi, pumitas ng bunga si Eva at binigyan naman din niya si Adan. Dito, nahaluan ang malinis na imahe ng tao na puro kabanalan at nagpasimulang umiral ang hatol sa kanila na sila nga ay mamamatay. Ang espiritual na bahagi ng tao, ang napinsala at tiyak na kalalagyan kung siya ay mamamatay, ay hiwalay sa presensya ni Yahweh at walang hanggan. Ang panganib na ito ay hindi lamang sa kanilang dalawa maaring maganap, kundi sa buong sansinukob, sa lahat ng tao. Dahil sa kanya nagpasimula ang lahat ng lahi ng buong sansinukob. Napalayas nga sila mula sa Garden of Eden, taglay ang sumpa na sila ay mamamatay at kung makamatayang iyon ay ang pangwalang hanggan, pagkahiwalay sa presensya ng makapangyarihang si Yahweh, Anak at Espiritu. Ang pangalawang uri ng kamatayan ito ay tinawag na kamatayang espiritual sa impyerno. Dalawang uri ang kamatayan mayroon ang tao. Una ay temporal o pagkahiwalay ng katawan lupa sa kaluluwa nito. Nangyayari ito sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Ang kahuli-hulihang paghinga at ang katawan ay babalik sa alikabok. Ang kaluluwang bahagi ng tao ay kailan may hindi maaring mawala ng buhay at ito ay walang hanggan. Ang pangalawang kamatayan ng kaluluwa, ang walang hanggang pagkahiwalay ng kaluluwa ng tao sa presensya ng Yahweh at harapin ang sumpa na dulot ng apoy sa impyerno ng walang hanggan. Kung ating mapapansin sa unang pagkakasala nila, Eva at Adan, hindi na agad pinatawad ang dalawa doon sa Eden. Ito ay dahil ang kasalanan ay hindi maaring pahintulutan sa alimang dako ng langit maging sa Garden of Eden. Mapapansin ninyo na hindi agad-agad namatay ang dalawa, kundi buhay na lumabas sa Garden of Eden. Kung kaya, dahil sa pag-ibig ni Yahweh sa kanyang mga likha, naawa siya at unang ginawa niya ay ang planong kaligtasan mula sa sumpang pagsaway ni na Adan upang makabalik sa kanyang presensya at makasama niyang muli ang tao para may pagpatuloy ang naunsyaming kalagayan ng tao na walang hanggang kapiling ng Yahweh. Kung kaya, gumawa si Yahweh ng dalawang testamento o kasunduan. Ang una ay tinawag na Sinaunang Testamento o ang Old Testament kung saan si Moses sa taon 1526 ang binigyan nito sa bundok ng Sinai ng 10 utos. Tinatawag din ang bundok na ito ng bundok ni Moses. Sa Hebreo, tinatawag ng Har Sinai at nakilala ring bundok Horeb. At ito ay mas malapit sa lokasyon ng Saudi Arabia. Madalas ito nababanggit sa aklat ng Exodus ng Torah. Ang Sinai ay bundok na pinalibutan ng Egypt, Israel, Jordan at Saudi Arabia. Bago pa man kay Moses, nakipag-usap na rin si Yahweh sa mga propeta. Nakikipag-usap din siya sa mga hukom, mga patriarka tulad nina Abraham, Isaac at Jacob. Ang pagsunod pa rin ng may pagkusang loob o free will ay patuloy na sinusubaybayan at sinundan na pamamaraan ng makapangyarihan ng Israel na si Yahweh. Maging dito sa ating mundong tinatahanan kung saan dito rin nasadlak at manirahan si Adan at Eva hanggang sa magpasimula ang lahi ng buong sanlibutan. Pakatandaan na ang dalawang testamento ginawa ng mahal na amang Yahweh ay parihong ang common denominator nito ay ang pagsunod ng mga kusang loob o free will na isa sa mga mahalagang sangkap ng pananampalataya. Ayon sa kanyang mga sinabi o sinalita o salita ni Yahweh, ito ang panampalatayang ibig pakahulugan ng Biblia. Dahil ang Old Testament na may malaking kinalaman sa kasaysayan ng kaligtasan kung saan ang pangunahing major na 10 utos at kasama din ang 5 aklat o ang Torah kung saan ito ay tinawag din na Law of Moses. Si Moses sa taon 1526 at si Abraham sa taon 1971 Nauna pa kay Moses si Abraham.
ng 465 years. Pagkatapos pa ng 2 generation mula kay Abraham ay si Moses. At pang 22 naman siya na henerasyon mula kay Adan. Si Moses, kung tutusin ang pagsunod nga ng kautusan na walang pagkukusang loob o free will ay wala ding bisa sa kanyang harapan. Ang mga handog na susunugin na hiningi ni Yahweh para sa kasalanan kung walang kasamang sangkap na kusang loob na mahalagang sangkap sa pananampalataya ay wala rin. Ito ang mababasa natin sa Biblia, Aklat ng Galasya, Kapitulo 3, versikulo 11. Nababasahin uli para sa atin ni Sister Nora. Galatia 3 verse 11. Busa klaro kaayo nga walay tawo nga isipon sa Yahweh nga matarong. Pinaagi sa balaod kay ang kasulatan nagingon. Man nga giisip pa ni Yahweh ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Subalit, ang pananampalatayang walang mahalagang sangkap na tinatawag na free will o pagkusang loob na sundin ang kanyang mga salita. Ito ang tunay o genuine at ganap na uri ng pananampalataya. Ituloy natin basahin ang verse 12. Muli babasahin para sa atin. Galatia chapter 3 verse 12. Galatia 3 12. Apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo kay ang kasulatan nag-ingon. Ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Verse 13. Apan gisukat kita sa Mesiyas gikan gilukat kita ni Mesiyas gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan tinunglo sa Yahweh si bisan kinsa ang bitayon sa kahoy. Verse 14. Gihimo kini sa atong Mesiyas aron ang pagpanalangin nga gisaad sa Yahweh ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa Mesiyas nga si Yeshua, aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Yahweh, pinaagi sa pagtuo. Opo, dahil sa Bagong Testamento ay may kalakip o partisipasyon o paglahok ng Espiritu at ito ay maliban sa kanyang pagsama at tulong mula sa kanyang kapangyarihan ay hindi natin magagawang makapamuhay ng ayon din sa hinahanap ng mga salita ni Yahweh na maganap sa ating mga buhay at siyang magmarka sa atin. Mga ligtas, ito ang mababasa sa Biblia, Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. Episo 4 verse 30, ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Yahweh, kay ang Espiritu mao ang patik sa Yahweh diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa makagagahom. Dalawang magkakaibang paraan ng kaligtasan na ang common denominator ay pananalig. Pananalig na may mahalagang sangkap ang free will o pagkukusang loob na sundin ang salita ni Yahweh para lamang makabalik lang ang tao sa dating kinalalagyan nito at tirahan na walang iba ang dako ng kanyang tinatahanan ang langit. Siya rin ang dahilan na tatapusin ang ating mundong ginagalawan na tinatahanan sa ngayon. Tatapusin nga ang mundong ito. Hindi biro ang programa ng Yahweh sa ating ngayong kapanahunan at pati na sa mga darating na mga panahon. Dahil tinawag itong matinding kapighatian na ayon pa rin sa kanya ay hindi pa nangyayari mula noon hanggang sa ito ay maganap at hindi na muli pa itong magaganap ayon sa Matthew Kapitulo 24, versikulo 21 hanggang 22, narito. Matthew 24 verse 21 to 22 verse 21, kay ang kasulatan ni adtong panahona labi pang makalilisang kay sa bisan unsa nga mahitabo sukad
sa sinugdan sa kalibutan. Hangtod karon wala na gayoy mahitabo pa nga sama niini. Verse 22, apan gipamub-an sa yawi kadtong mga adlaw kay kung wala untay mabuhi apan tungod sa iyang mga pinili pamub-an niini kadtong panahona. Kung kaya, ang The Seven Great World End Time Events ay dapat abangan ng lahat buong mundo na isa sa impapawid dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin Naval FM na ihatid sa inyo ng Yeshua the Messiah Fellowship at ng Salita ni Yahweh. Dito, inyong malalaman ang pasimula ng paglikha ng tao at ang lahat ng mga bagay at kung paano ito tatapusin lahat hanggang po sa muli. Tabayanan po ninyo ang pangalawang bahagi natin, ang pag-usapan natin. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa kanilang mga services: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, ang mga may gustong mag-outing,
baril-barilan, hindi totoong bala kundi paintball sa mga nag-aaral ng course ng criminology. Ito ay bagay sa inyong pag-iensayo upang labis pang mapunlad sa pamagitan ng pagsasanay. Pag-iensayo upang labis pang mapunlad sa pagtatarget ng subject. Ang business hours po nila ay nagsisimula ng 10 a.m. up to 5 p.m. May Facebook po ang J&J Paintball Talk. I-search nyo lamang po ito. Ang J&J ay pag-ari ng RLJ. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, שאלו שלום ירושלים. Narito na naman po muli tayo sa pangalawang bahagi ang pag-usapan natin. Katulad ng amin pong nabanggit na ang patungkol sa unang silyo, yaring binuksad na. Ang una sa 7 silyo na kung saan ang huling hudya ng mabuting balita at iba pang sinyalis para sa unang silyo na mababasa sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2. Atin na itong naranasan ngayon. Buong mundo. Narito, iisa-isahin po natin ang may 50 sinyales. Tama. Tamang inyong narinig, ang 50 sinyales ng unang silyo ay bukas na. Tinawag din ang unang silyo na malumanay, ngunit masaklap na kapigatian, na bagamat hindi pa ito ang tinatawag na katapusan ng lahat ng bagay, ngunit ito na may katapusan din kung tawagin sa ating kapanahunan, ang Second Era, na kung saan ang dulo nito ay pagdagit o rapture, ang pag-agaw at saka sa susunod ang pangalawang silyo na mababasa din sa aklat ng Revelation chapter 6 and onwards. Ngunit unahin natin ang unang silyo na mababasa sa Revelation chapter 6, 1 and 2 na may kalakip na mga sinyalis din sa mga sumusunod. Yaring mayroong 50 sinyalis. Pakinggan natin. Ang sinyalis, una, ang sinyalis ng kalikasan na mababasa sa Lucas, Kapitulo 21, versikulo 12 at Mateo, Kapitulo 24, verse 8. Narito. Lucas 21 verse 12, apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutoson, dadon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. Natalakay na po natin to noong nakaraang mga linggo na kung saan ang ating Mesiyas ay pinagpauna ng sabihin sa kanila, sa kanyang mga disipulo. Tiyak na mangyayari nga sa kanila ang mga pag-uusig. Inisa-isa na natin tinalakay ang nangyari sa lahat ng mga disipulo, alinsunod nga sa sinabi sa kanila ng mahal na Mesiyas. Kung gayon, at tapos na, naganap na ang Lucas 21 verse 12. Narito ang kanyang binanggit, ang mga sinyalis na mababasa din sa aklat ng Mateo 24, Kapitulo 1 hanggang 20 at verse 6 up to 8 ay ito ay nasusulat. Ang Matthew versikulo
1 to 20. Shalom, 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 Jerusalén. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén. Matthew 24, verse 1 to 20. Lumabas si Yeshua sa templo. Alisin na siya ng mga lumalapit ng mga alagad at tinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Verse 2, sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusali iyan? Tandaan niyo, darating ang araw na wala riyan natitirang bato sa ibabaw sa isang pangbato, lahat ay guguho. Verse 3, habang si Yeshua ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinatanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyari ang mga sinabi niyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling parito at ang katapusan ng mundo? Verse 4, sumagot si Yeshua, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw. Ninuman, verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mababala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Verse 7, maglalaban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Verse 8, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghirapan ang tulad sa isang babaeng manganganak. Verse 9, pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Verse 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanila. Pampalataya, mapupuot sila sa pagtataksil sa isa't isa. Verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Verse 12, lalangganap ang kasamaan kaya't malalamig ang pag-ibig ng marami. Verse 13, ngunit ang mananatili tapat hanggang wakas, ang siya'y magliligtas. 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Yahweh upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Verse 15, kapag nakita ninyo nagaganap na ang dakong banal na ang kasuklam-suklam na kalapastangan, tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ang magbabasa. 16, ang mga basan Judea at dapat tumakas papunta sa kabundukan. Verse 17, ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumukuha ng kahit anong sa loob ng bahay. 18, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal sa mga araw na iyon. Kawawa ang mga magdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Verse 20, ipanalangin ninyo ang inyong mga pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng
mamahinga. Ituloy po natin sa Matthew 24, verse 6 up to 7. Matthew 24, 6 verse 2, 7, verse 6. Kining mga butanga kinahanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Magubat ang mga nasud ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Verse 8. Kining tanan sinugdanan pa lamang sa mga kasakit. Yun ang unang sinyalis na patungkol sa tinuturing na magaganap sa ating mga kapaligiran o kalikasan, sa ating nature. No? Kung saan nakatala na kung ating pong mababasa o manonood po tayo ng mga balita, no? Kahit ang Dubai na napakagandang bansa, no? Ano ang nangyari? Ito lang ng nakaraang araw, no? Kalipas na araw, nabaha, no? Binaha. At kahit saan, bigla na lang, nakikita mo. Ngayon, sa Manila, no? Mababasa mo sa mga group chat, mababasa mo yung mga lugar na inaabangan na rin ang The Big One. Dahil naitala na rin mula sa ating pamalaan ang mga lugar na maaaring dadaanan ng The Big One kung ito ay mangyari sa Metro Manila. May mga pinapakalat na silang mga kopya ang mga lugar na kung saan dadaan ang The Big One. Kaya po, ay panalangan natin na yung mga bagay na yan ay iligtas tayo. Na hindi man natin pwedeng ipanalangin, no, na hindi mangyari kay sinabi na ng kanyang mga salita, no, na magaganap ito. Ngunit huwag kayong matatakot. Ayon sabi niya, dahil sa mga tao na ang pag-asa ay nilalagay sa kanya ay hindi po mabibigo. Hindi po bibigoin. Kaya lamang, pag hindi natin kilala, di pa ba? Pag hindi natin kilala ang ating pinananaligan, halimbawa, ngayon, lumapit ako sa inyo, tapos bigla akong nag-alok ng mga magandang bagay, negosyo, malaki ang kikitain. Ngayon mo lang ako nakita Paano ka magtitiwala sa akin? Ganito rin ang kalagayan natin sa ating mahal na Mesiyas. Paano ka makapagtitiwala o mananalig sa hindi mo kilala? Ang tinatakoy pa naman ng pananalig sa Biblia ay yung may sandalan ka sa iyong pananaligan na walang iba ang kanyang salita. Saan ka nananalig? Sa sarili mo? Sa sarili mo? Sa sarili mong sinasabi mo? Ang tinutukoy ng Biblia ay ang pananalig ayon sa kanyang sinasabi. At kapag ito, dapat ay alam mo. Nagbabasa ka ng Biblia, saka palamang masasabing nanalig ka sa kanya. At ang pananalig na ito ay hindi ito kumpleto kung wala itong sangkap na tinatawag na free will, ang kusang loob, na pag nalaman mo na ang mga salita niya, ay may kusang loob ka na iyong gaganapin ang inuutos ng kanyang mga salita. Ito ang common denominator ng Old and New Testament. Kung paano sa Old Testament ay ang pagsunod. Pagsunod saan? Saan ka susunod? Saan mo mabubuo? Mailalapat ng maayos ang iyong pananampalataya. Kanino nanampalataya ka? Okay. Ang Satanas nanampalataya din na. Alam niya lahat from cover to cover ang Biblia. Pero ginagawa ba? Pero sasabihin mo nananalig ka. Alin? Ang pananalig na tinutukoy ng Biblia ay may salita siya na pinananaligan mo. Ito ang kompleto, kasabay ang isa pang sangkap na kung saan ang inyong kusang loob na paggawa o pagsunod na sinasabi sa Old Testament o sa unang paglikha pa lamang na
free will. Ang free will o pagkukusang loob ang hinahanap sa atin ng ating amang si Yahweh at ang ating mahal na Yeshua, ating Mesiyas. Ang kusang loob, hindi yung dahil sinabi ito, dahil gagawin ko ito, no? Nandun yun eh. Pag sinabi mong kusang loob, galing yan sa puso. Nagkukusang loob ka, hindi ka nakatingin, ito kasi siya hindi naman gumagawa eh. Diba? Hindi rin ako gagawa. Hindi yan. Wala yung kusang loob sa'yo. Ang kusang loob na sinasabi, example na lamang, no? Bawa sa ating mga tahanan, no? Itong ating mga dalagat binatap, no? Hindi man lahat. Hindi ko nila lahat. Kasi ang marami pa rin ang ating mga kabaynataan, kadalagahan na nakikinig sa kanilang mga magulang. Pero marami din ang hindi. Pero salamat sa mahal na Yeshua, sa mahal na Mesiyas, na mayroon pa rin mga kabanata, mga kadalagan, kabinataan, na mga anak na sumusunod ng kusa. Di po ba pag nakikita natin, mayroon tayong anak, no? Nagkukusa. Ano yung ating pakiramdam? Hindi nag-aintay, ha? Hindi nag-iintay na sabihan na ito, gawin. Hindi nag-iintay. Nagkukusa siya. Di ba yun ang pagkukusa na yon na hinahanap sa atin mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ang common denominator ng lahat ng kanyang inuutos, maging sa New Testament, common denominator din ang kusang loob na pagsunod. Na bagamat hindi nga kaya, pero wala na tayong may dadahilan na minsan hindi natin kaya, pero hindi na tayo pwedeng magkaroon ng mga dahilan kasi mayroon ng Espiritu na siyang tatalakayin natin maya-maya ng konti. Ang pangalawang sinyales na sa ating kapanahunan sa ngayon, ang unang selyo ay bukas na. Ang pangalawang sinyales na ngayon nga nagaganap na, ang Book of Revelation, chapter 6, verse 1. Narito, ang pangalawang sinyalis, ang sinyalis sa lipunan na mababasa sa pangalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4. 2 Timothy 3, 1-4, verse 1. Timan-i kini sa katapusang mga adlaw, moabot ang mga malisud nga panahon. Verse 2, ang mga tao mag-unahuna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila, mapaytason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili mga magpaka banalon. Hindi nakikinig. Verse 3, wala sila'y kaluoy, walay puangod, tig butang-butang, mapatuyangon, bangis, madinamtanon sa maayo. Verse 4, mabudhion, mapasagaron o garbuso kaayo, palabihon nila ang kahilayan kaysa Yahweh. Mas, alam nyo, ngayon nagugulat tayo kahit may mga salita na eh. Kaya lamang, may mga nasalita na nakarinig na ng mga salita ni Yahweh. Dahil nga mahirap gawin, mas okay pa sa marami ang gumawa ng ayon sa kanilang nais. No? Hindi ito pwede. Kasi dapat sa atin, kung gusto natin na makasama tayo sa pagdagit o rapture, dapat build in sa atin. Yung tinatawag ko kanina na may kusang loob ka na gawin ang kalooban ng mahal na Yeshua, ang ating Mesiyas. May kusang loob. Hindi ka na maghintay na, kasi si ginawa sa akin yan, no? Gawin ko yan sa kanya. Di ba yung ganon? Maliban lang, mayroon kang layunin
na upang gusto mong mai-break ka sa isang bagay sa iyong kapwa, na ibig sabihin, tatapatan mo siya sa kanyang, ganito siya, tapos tatapatan mo siya. Pero ang layunin mo ay hanggang dyan lang. Kasi ang kasunod nun ay ipapaalala mo na sa kanya. Dahil kapag ang isang bagay ay itatapat mo sa kanya, doon sa kanyang ginawa, namumulat siya eh. Parang nagkakaroon siya ng eye-opener na, masama pala ito. Diba? Kasi nakita na ginawa mo sa kanya din. No? So, naisip niya na masama pala ang mga bagay nito. Kaya, ayun, nakikita na natin lahat ito ng mga sinyalis. No? Mayroon pa tayo. Ang sinyalis na pangatlo sa ating kapanahunan ngayon na nandito na tayo sa unang silyo na nabuksan na. Ang pangatlong sinyalis, ang sinyalis sa espiritual na mababasa sa pangalawang Timoteo 4, versikulo 34. 2 Timothy 4 verse 34, dili na sila mamati sa kamatuuran, kundili sa mga tumutumo nga mga sugilanon. Alam nyo, hindi lang yung mga ganun eh. Ngayon, malaki ang ating mga anak. Nandun na sa mga AI, no? Sa mga robot. Doon na nila inilalagay ang kanilang trust. Kung anong mga tanong nila, sinasagot. Hindi nila inaalintana na ang mga ito, na mga robot, hindi naman ito makakapagbigay ng kahit anong mga sagot sa iyo eh. Kung hindi ito nilagay din ng mga data sa kanila. Tao din ang naglagay ng mga datos na yan upang mailabas din nila ang mga datos na yon. You could just imagine. Naging AI nga yan dahil sa utak din na galing ng tao. Tapos ngayon, magtitiwala ka sa ganon. Andun na napunta sa robot na ikaw as human, galing sila yan sa iyo na na-create, no? Hindi. Ito ay imumold lang ang ating kaisipan na mapapalayo tayo. Hindi naman sinasabi ko na hindi tayo magtatanong, no? Magtatanong tayo. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat na nagtitiwala na tayo sa mga ganon. Dahil isa pa rin ang pinaka mahalaga ay ang mayroon tayong alam na mga salita ni Yahweh. May oras tayo sa pagbabasa ng Biblia. May oras tayo sa panalangin. Kasi kung yung pagbabalik ng mahal na Yeshua, makikita na puro na lang dyan mga kaalaman ng kung saan-saan galing o mga laro nandyan sa utak mo, yan, hindi ka nga makakasama. Nakita nyo po kanina, binasa ang Matthew 24, no, verses 1 up to 30, 20. Ano po ang sabi? Sinabi doon na kapag maganap na ang rapture, tumakbo na daw kayo sa bundok. Kung nandun po kayo sa atip, may ginagawa po kayo, huwag ka nang bumaba para pumasok sa bahay mo para kumuha ng mga balabal at mabaon mo, o mga baon mo. Tumakbo ka na sa bundok. Ayon sa Matthew chapter 24 verses 1 up to 20. Ayon sa sinalita ni Yahweh. Ayon sa kanyang mga paalala. Kung kaya't, bakit mo pagagawin to o mag-iintay na ikaw nga ay maiwan? No? Wag na. No? Ipaghanda. Yung bang ma-build in sa atin, ang priority pa rin, ang pinakauna pa rin, ang sakay para kay Yahweh, para sa Kanya. Nakita niyo po, isang salita lang doon, utos sa Garden of Eden. Hindi nasunod ni Eva. Napalaya sila agad-agad. At eternity ang katapat. Walang hanggan ang parusa sa isang pagkakamali. Sa Garden of Eden, ang katapat ay pang walang hanggan, nakiwalay sa Kanya.
Kasi ang dako na banal hindi pwede. Ang dako na banal ay walang hanggan, kung kaya't ang mga kasalanan kahit isa lang. Nakita natin yan, nasampulan na si Adan at saka si Eva. No? Hindi man tayo yung perfect talaga na kasi nandyan nga ang spirito eh. Nandyan nga natutulong sa atin, magbibigay ng kapangyarihan. Alam mo yung salita ni Yahweh, nandyan sa Bible. Tinuturing yan na lamp. Okay, lamp. Lampara lang. Pag wala yan oil, sa tingin mo kaya mag-iilaw yan? Ang salita kung meron tayo, kung wala yan Holy Spirit, nasasabayan na siyang magtutulong sa atin, mananatili lang yan na salita. Wala tayong pagbabago sa buhay natin. Kailangan natin ang Espiritu na siyang sasama sa atin upang magbigay ng liwanag, oil, sa ating mga buhay upang tayo mamuhay ng may kabanalan. Na kung saan, nandito na tayo sa preparation para sa ating pag-abang sa tinatawag na rapture. Itong mga sinyalis na ito na ating tinatalakay dito, ito ang mga sinyalis na parating na nga ang rapture. Kaya iniisa-isa natin ito. May 50 na mga signs na ito ay magaganap at nagaganap na nga. Kaya, patuloy tayong makinig dahil ang Ezekiel chapter 37 verses 21 up to 22 kung saan isa sa mga sinyalis ay ang magkakatipon muli ang bayan ng Israel, sanhi ng kanilang pagkakahiwa-hiwalay at natapon sa iba't ibang bansa sa mundo. Narito, pakinggan natin na babasahin uli ni Sister Nora. Ezekiel chapter 37 verse 21 up to 22. Ezekiel 37 verse 21 to 22 verse 21. Ingna sila nga ang agalo ni Yahweh. Nag-ingon nga, kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod nga nagbihag kanila og tigumon ko sila tanan og dadon ko sila balik sa ilang kaugalingon yuta. Verse 22, himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel ug ang usa ka lamang kahari ang magmando kanila kay dili na sila duha kanasod ug duha ka gingharian. Ito na yung mangyayari, no? Sa pagdating ng araw. Ito ay hindi sa ngayon. Na mga sinyalis ito sa Great Tribulation na darating din ito na ang pagbababa niya na maghari siya ng 1,000 years. Ito yon na titipunin niya lahat ang mga Israel sa magiging isang bayan uli siya na isa lang ang mamamalakad, ang walang iba nga ang mahal na ating Mesiyas. Ang Ezekiel 35 verse 1 up to 36, medyo mahaba. Mahaba ang mga bersikulo na ito. Subalit, maaari ko itong paiksiin, no, sa pamagitan ng pagsasalaysay. Ito ay patungkol na sa galit na pagkubkob o pagmamalupit sa bayan ng Israel na siya ang nagtayo. Ang bayan ng Israel, siya mismo ang gumawa nito. Kung saan ang gumawa nito, siya nga at kung ang lahing Edometa na lahing si Esau na versus Jacob na nagaling din sa si Esau na pagdating ng araw, bago yun mangyari yung ating nabasa kanina, ay magkakaroon ito ng pagbabaka. Bago ito bago ito magkaisa niya, mapaisa niya ang Israel sa lahat ng dako sa buong mundo, ay mayroon tong paglalaban, no? Mayroon tong paglalaban sa mga puwersa na tinatawag ito na ang Israel, ang kaharian ng mahal na Mesiyas laban sa mga Persa na matitira. Mga Persa ng what we call this, ng mga Persa ng mga
lahi ni Esau, kung tawagin, no? Ang Edometa, kung saan ang gumagawa ng mga paniniil o sa kanila ay ang lahi ng Edomita o kay Esau na lahi ni Esau na kapatid ni Jacob. Ang lahing nagmamalupit sa bayan ng Israel. Ng nakapintong pagpaparusa dito ay mababasa natin sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 35, verse 1 up to 36. At mahaba-haba ito, no, ng mga talakayan. No? Kung tutusin, no, ang bayan ng Israel nga, katulad ng nabanggit ko, ay si Yahweh ang siyang bumuo nito, siya ang gumawa nito, na bayan ng Israel. Sa katunayan, no, ang pangalan niya ay ikinabit niya sa lahi ng mga Hodyo na tinatawag ng Yahudim. At ang kanyang pangalan din na Yahweh ikinabit din niya sa Jerusalem o Jerusalem sa Ingles. Jerusalem, ang kanyang pangalang Y-E-H, ikinabit niya dyan. Ganun din, ikinabit ang kanyang pangalan sa Yeshua. Kaya, ang tatlong ito, kung saan nagpapakita na ang kanyang pangalan ay ikinabit. Kaya, maari sa ating sa susunod na mga sa program na sa susunod sa mga panahon, tayo muli ay magtalakayan na atin pong tingnan ang mga bagay na marami pa. Nasa pang-apat pa lang po tayo sa mga sinyalis na ating nabanggit, ang pagkakabuo, ang pang-apat na pagkakabuo ng bayan ng Israel. So, maring hindi po natin mapagpatuloy sa ngayon dahil sa nakakapos po tayo ng oras. At talakayin po natin muli sa susunod. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay panahon para po makinig sa ating programa. At hindi na po tayo yung tipo sa ngayon na mamimili po tayo, no, ng mga churches. Kung tayo ay nandito na sa huling panahon, huling hudyat ng mga salita, ng mabuting balita, pumasok na tayo, no. Huwag na tayo mamili mga preachers, ng mga kung ano-ano. Kung nagdadala, mga pastors, mga elders, mga ministers, nagdadala ng salita ni Yahweh, pakinggan natin. Huwag na po tayo magkaroon ng pamimili ng mga pagliko mo pa lang yan, mayroon na dyan ang mga churches na nagbibigyan ng salita ni Yahweh. Huwag na mamili. Pumasok na kayo, makinig na kayo ng mga salita niya. Upang sa gayon, ang salita niya ang nahanap sa atin ng mahal na Yahweh. Salamat po sa inyong pakikinig muli at hanggang sa susunod. Shalom, shalom, shalom. Nindot nga magdaig sa ngalan mo, maghalat pa salamat tungod sa kaay.